Gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Marahil familiar po kayo doon sa minsang naging trending at nag-viral sa social media na memes na gulatin mo sila. Karugtong po nito yung iba't ibang mga bagay na pwede mong gawin na hindi inaasahan ng ibang tao na kaya mo palang gawin. Halimbawa, gulatin mo sila, pumasok ka ng seminaryo. O kaya naman, gulatin mo sila, manlibre ka. Gulatin mo sila at mag-top ka sa exam. Ilan lamang ito sa mabubuting panggulat na pwedeng gawin upang tunay ngang hindi lamang magulat ang kapwa, kundi ang maunawaan at matanggap na pwede mo nang gawin ang isang bagay. Kaya nga po, yung mga taong walang believe at hindi tayo masyadong kilala, matapos po natin magawa ang isang kagulat-gulat na bagay, sasabihin sa atin, anong nakain mo? Madalas, ang mga tanong din sa atin, may sakit ka ba? Halimbawa, gulatin mo sila, maglinis ka. Matapos ka maglinis, sasabihin sa ng mga taong nagulat, baka may sakit to, kaya nakapaglinis nang wala sa oras. Mga kapatid, ang pagkagulat na ito ng mga tao ay patunay sa kasabihang people change. Sa mundong walang katiyakan, ang sigurado lang ang lahat ay pwedeng magbago. Constant change, ika nga ni Jo Marie Chan. Ganito po yung nangyari sa Ebanghelyo. May nagbago ng pagtingin kay Jesus. May nagulat dahil sa kahusayan niya sa pananalita. Subalit, ang kanilang pagkagulat ay hindi naman po ibig sabihin sila'y sumampalataya. Ang kanilang pagkagulat, hindi po dahil sila'y naniwala. Nagulat sila dahil hindi nila inaasahan ang kanilang bagong pagkakilala kay Jesus. Sapagkat ayaw po nilang maniwala. Nagulat sila dahil akala nila kilalang-kilala na nila ang kanilang kababayan. Inaasahan kasi nila na bilang anak ng karpintero, kaya yun po yung sabi sa Ebanghelyo, nagugulat sila dahil dapat maging karpintero din si Jesus, pero naging isang propetang kinikilala na ng marami. Sa katunayan, alam po ninyo, kahit po sa panahon natin ngayon, ganito pa rin naman po yung level ng ating pag-iisip. Nagugulat tayo sa tinamong tagumpay ng ating kapwa. Nagugulat tayo sa naabot na karangyaan ng ating bawat kakilala. Kahit po kayo siguro, marahil, yung mga kapitbahay, pag may nakitang bagong TV, huy, may bagong TV yung kapitbahay. Malamang nakaw yan. Yan. O kaya naman, kapag na-promote sa opisina, sasabihin nyo, oh, kaya na-promote yan, sip-sip. Nagugulat po tayo sapagkat hindi natin kayang tanggapin o marahil pwedeng sabihin, hindi natin sila ganoon kakilala. Ang pagkagulat po ng mga kababayan ni Jesus ay nagdulot po ng kawalan niya ng magagawa. Sabi po sa Ebanghelyo, hindi masyadong gumawa ng himala si Jesus sa lugar na iyon. Bakit? Dahil hindi sila bukas upang siya'y tanggapin. Namangha, oo, pero hindi naman sumampalataya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid sa misang ito, mainam po na balikan po natin yung ating sariling karanasan. Kailan po ba tayo huling ginulat ni Jesus? Yung mang uri ng pagkagulat po na namangha tayo sa taglay niyang kadakilaan. At dahil doon, dahil tayo ay namangha, mas naging malalim po yung ating pagkilala. At dahil lumalim yung pagkilala, mas lumawak yung pananampalataya. Kaya sa misang ito, hilingin po natin, Jesus, minsan pang gulatin mo kami. Sa mga panahong nawawalan po kami ng pagkabilib sa iyong kakayahan. Nang sa gayon, kagaya ng nangyari sa Ebanghelyo, sa panahon namin, makagawa ka rin ng milagro, makagawa ka rin ng himala. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, yun ang ating hintayin. Gulatin tayo ni Jesus. Amen.